Ng liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang binatang kilala hindi lamang sa husay niya sa sabungan, kundi pati na rin sa talas ng isip at diskarte. Si Junjun, 23 taong gulang, ay lumaki sa pamilya ng mga magsasaka. Pero ang kabuhayan nila ay hindi lang nakasandal sa bukid. Kilala rin silang magagaling na magpalaki ng manok panabong. Si Junjun ay hindi ordinaryong sabungero. Marami sa baryo ang nagtataka kung paano niya napapalaki at natuturuan ng kanyang mga manok na tila naiintindihan ang bawat utos niya. Ang iba'y sinasabi pang baka raw may agimat si Junjun o may itinatagong lihim na hindi alam ng iba. Pero para kay Junjun, wala siyang ginagawang himala. Araw-araw lang niyang kausap ang mga alaga niyang manok, hindi lang basta pinapakain o pinapainom, kundi kinakausap ng parang tao. Ang pinakapaborito niyang manok ay si Tagos, isang pulang Texas na may puting palong at matatalas na mata na tila laging nagmamasid sa paligid. Isang gabi, habang nakaupo si Junjun sa harap ng kulungan ni Tagos, napansin niyang kakaiba ang kilos ng kanyang manok. Hindi ito parang ordinaryong manok na basta tumutuka at natutulog. Si Tagos ay tumatalon-talon na parang may gustong sabihin. Minsan, tumititig ito kay Junjun na para bang may nais iparating. "Ano na naman, Tagos? Gutom ka ba?" Tanong ni Junjun habang inaabot ang butil na mais. Pero laking gulat niya nang tumalikod si Tagos at tinuka ang pinto ng kulungan. Nagpakawala ng isang malakas na tilaok na nagpagising sa ibang manok sa paligid. Napasandal si Junjun sa upuan. "Hey, ewan ko ba sa iyo, Tagos? Ang talino mo minsan, para kang may sariling utak." At dito nagsimula ang kakaibang koneksyon sa pagitan ni Junjun at ng kanyang manok. Sa mga susunod na araw, mapapansin niyang tila nag-iiba ang kilos ni Tagos. Kapag may kasamang ibang tao sa paligid, lalo na kapag pinag-uusapan ng sabong, tila alam ng manok kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang hindi. Nakikita ni Junjun kung paano dumidikit si Tagos sa mga taong may mabuting loob at kung paano ito umiwas o nagiging agresibo sa mga mukhang may masamang intensyon. Dumating ang araw ng malaking labanan sa sabungan ng baryo. Ang premyo, 50,000 piso. Ito na ang pinakamalaking pot money na naranasan ni Junjun sa buong buhay niya. Alam niyang si Tagos lang ang pag-asa niya para sa ganitong kalaking pustahan. Pero bago pa man sumalang si Tagos, isang misteryosong matanda ang lumapit kay Junjun. "Iho, mag-ingat ka. Hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Minsan, ang tunay na panalo ay ang marunong tumanggi," sabi ng matanda na hindi niya kilala. Nagulat si Junjun. Sino yun? At bakit alam nito na lalaban siya? Pagbalik niya sa kulungan, nakita niyang si Tagos ay tila iritable. Hindi ito mapakali. Tumitilaok ng sunod-sunod at pinupukpok ang tuka nito sa sahig ng kulungan. "Anong problema mo, Tagos?" tanong ni Junjun habang hinahaplos ang likod ng manok. Sa hindi niya maipaliwanag na paraan, pakiramdam ni Junjun ay may gustong sabihin si Tagos na may mali, na may panganib. "Hindi. Baka nagkakataon lang," bulong ni Junjun sa sarili, pero hindi niya mapigilang kabahan. Kinabukasan, bago magsimula ang laban, nagulat si Junjun nang biglang magsalita ang isa sa mga veterano sa sabungan. "Hoy Junjun, sigurado ka bang ilalaban mo pa yang si Tagos? Narinig ko raw may nanlason ng mga manok sa kabilang baryo. Baka matsyempuhan niyang sayo." Para bang bigla sumalampak ang malamig na hangin sa batok ni Junjun. Naramdaman niyang parang totoo ang babala ng matanda kagabi, pati na rin ang kakaibang kilos ni Tagos. Pero hindi pwedeng umatras si Junjun. Nakapusta na siya. Maraming umaasa, pati pamilya niya. Bukod pa roon, naroon ang pride, kilala siya bilang mahusay na sabonghero. Hindi siya pwedeng umatras ngayon.
Ngunit habang naghahanda siya sa ring, nakita niya ang lalaking bantay ng kabilang kulungan na tila may tinatago sa bulsa. May kinakamot, may hinahawakang maliit na lalagyan. Biglang sumiklab ang kabog sa dibdib ni Junjun. "Tagos!" bulong niya. "Tama ka, may mali." Biglang napatingin si Tagos kay Junjun, tumilaok ng malakas at sa sobrang lakas nito, napaikot pa ang ulo ng mga tao sa paligid. Ngayon, hindi na alam ni Junjun kung itutuloy pa ba niya ang laban. Ang manok niya ang tila may sariling isip, tila may mensaheng ipinapadala. At ang binatang matalino ngayon ay napapaisip kung ang talino niya ba ay sapat para makalusot sa isang laban na hindi lang laban ng manok kundi laban sa mas mapanganib na tao. Kinabukasan ng umaga, bago pa magbukas ang sabungan, nagising si Junjun ng maaga. Hindi pa man umaalpas ang sinag ng araw, nag-aalangan na ang kanyang loob. Tulog pa ang buong bahay, pero siya, nakadungaw na sa bintana, nag-iisip. "Itutuloy ko pa ba ito?" tanong niya sa sarili. Hindi biro ang pustahan, mamayang hapon lahat ng ipon niya ay inilagay na niya sa pustang ito. Ang pamilya niya, umaasa na makakabawi sila sa utang sa palengke, makakabili ng bagong kalabaw at makakapagpaayos ng bubong. Pero ang bumabagabag kay Junjun ay hindi lang ang pera, kundi ang kakaibang kilos ni Tagos. Pagbaba niya sa kulungan, naroon si Tagos, tila naghihintay sa kanya. Tumingin ito diretso sa kanya at para bang nagsalita sa isip niya, "Huwag Junjun, huwag." Pinagpag ni Junjun ang ulo niya. "Ako lang to, baka stress lang ako." Pero kahit ano pang paliwanag niya sa sarili, hindi niya maalis sa dibdib ang bigat ng pakiramdam. Dumating ang hapon, nag-umpisa ng magdatingan ang mga tao sa sabungan. May mga dumating pa galing ibang bayan, dala ang kani-kanilang panabong. Tumitimbang ng manok, nagsusukat ng tari, nag-uusap-usap ang mga veterano. Lahat abala. Sa sulok ng sabungan, nakaupo si Junjun. Tinitingnan si Tagos, pinapahaplos ang balahibo. Hindi mapakali si Junjun. Napansin niyang may mga lalaking palaging nagbubulungan sa kabilang panig. Mga bago lang sa lugar, pero may kasama na agad na taga rito. Isa sa kanila ang bantay ng kalaban kanina, yung may tinatago sa bulsa. Hindi kaya sila ang may masamang plano? Bulong ni Junjun sa sarili. Bago pa siya makapagdesisyon, lumapit si Mang Andoy, isang veterano sa sabungan na kilala sa baryo. "Junjun, balita ako, malakas ang kalaban mo. Hindi lang malakas, tuso pa. Nagpupuslit daw ng pampalakas sa mga manok nila." Napakagatlabi si Junjun. Kung totoo iyon, hindi lang siya lalaban para sa pera, kundi para sa prinsipyo. Kilala siyang marangal na sabungero, ayaw niyang matalo sa daya. Nilapitan niya si Tagos, hinaplos ang ulo. "Ano Tagos? Tuloy ba tayo o aatras na lang?" Tumilaok ng malakas si Tagos, halos sumabog ang tenga ni Junjun. Nagulat siya, parang sumagot ang manok. "Lalaban tayo." Napalunok si Junjun. "Sige, bahala ka, pero sana tama ang pakiramdam ko." Sa oras ng laban, nagsimula na tumili ang mga tao. Sumigaw ang announcer, tinawag ang mga pangalan ng may-ari ng mga manok. Tumayo si Junjun, hawak si Tagos. Sa kabila ng arena, nakita niya ang kalaban. Isang lalaking may maitim na salamin, ngumiti sa kanya ng nakakaloko. "Sigurado ka ba, bata? Malaki ang pustahan ngayon, baka malugi ka," sabi ng kalaban habang inaabot ang kanyang manok sa ring. Hindi sumagot si Junjun. Tinitigan lang niya si Tagos. Ramdam niya ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Pero lalo niyang ramdam ang kakaibang presensya ni Tagos, ang manok, na tila hindi ordinaryo. Hindi lang ito basta hayop. Parang kasama. Parang kaibigan. Parang kapatid. Pagsisimula ng laban, nagsigawan ang mga tao. Tinanggal ang takip ng tari, pinakawalan ang mga manok. Sa unang bugso, biglang umatras si Tagos.
Isang ikot, isang iwas. Ang kalaban, sumugod ng walang prenong tuka at sipa, pero si Tagos, tila alam ang galaw bago pa mangyari. "Anong klaseng manok to?" sigaw ng announcer. Lumipas ang 1 minuto, nagpatuloy ang mabilisang palitan. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang bumagal ang galaw ng kalaban, tila nanghihina. Sa di inaasahang pagkakataon, isang sipa ni Tagos ang tumama sa leeg ng kalaban. Sumablay ang balanse at bumagsak ito sa sahig. Tila natigilan ang buong sabungan. Tumayo si Junjun, nagulat, nagalak at napaluha. Tumalon-talon si Tagos, parang nagdiriwang. Pero bago pa man makapag-uwi ng panalo si Junjun, lumapit sa kanya ang isang bata, hinihingal. "Kuya Junjun, may naghihintay sa'yo sa labas. Yung matanda kagabi. Gusto ka raw kausapin." Natigilan si Junjun. "Yung matanda?" Napatingin siya kay Tagos. Tumingin din si Tagos sa kanya at sa isang saglit, parang nag-usap sila nang hindi nagsasalita. "Halika Tagos, tingnan natin kung anong kailangan niya." Lumabas si Junjun mula sa sabungan kasama si Tagos. Sa labas, nakita niya ang matandang nakasuot ng lumang barong. May mahahabang puting buhok at hawak ang isang baston. Nang magkatapat sila, ngumiti ang matanda. "Magaling bata, pero ang tunay na laban, magsisimula pa lang." Matapos marinig ang sinabi ng matanda, tumigil si Junjun sa paglalakad. "Tunay na laban? Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, halatang naguguluhan. Hawak niya ang manok na si Tagos, pero naramdaman niyang parang tumitibok ito. Oo, parang puso ng tao, hindi ng manok. Ngumiti ang matanda, bakas sa muka ang maraming taon ng karanasan. "Bata, hindi ka ba nagtaka kung bakit ganyan ang manok mo? Hindi lang basta talino ang meron dyan. May espiritu yang kasama mo." Napakunot no si Junjun. "Espiritu?" "Oo," sagot ng matanda. "Si Tagos ay hindi ordinaryong panabong. May kaluluwa siyang nagmumula sa sinaunang panahon, isa siyang tagapagbantay." Mabigat ang pakiramdam ni Junjun. Hindi siya makapaniwala. Sa isip niya, baka nanlilinlang lang ang matanda. Pero sa kabila ng pagdududa, ramdam niyang may kakaiba nga kay Tagos. Mula pagkabata, mahilig na siya sa manok, pero walang sino man ang nakakita ng ganitong katalinong hayop. "Ano pong kailangan niyo sa amin?" marahang tanong ni Junjun. Tumikhim ang matanda. "Hindi ako nandito para manakot. Ako si Mang Lino. Isa akong pantas, tagapangalaga ng mga alagang may kapangyarihan." "Bata, may nag-aabang sa'yo. Hindi lang basta-basta sabungan ang pinapasok mo. May mga tao rito na hindi tao at gustong makuha ang hawak mo." Lalong bumigat ang loob ni Junjun. Napatingin siya kay Tagos na tila tahimik na nakikinig. Parang nakakaintindi talaga. "Sino po ang gustong kumuha kay Tagos?" Sumimangot si Mang Lino. "Ang mga tinatawag naming mga may itim na puso. Mga sabungerong nag-alay ng kaluluwa para yumaman, para manalo sa lahat ng laban. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila naaangkin ang mga katulad ni Tagos." Nanlamig ang katawan ni Junjun. Naalala niya ang lalaking nakaitim na salamin na kalaban niya kanina ang tuso at tila may lihim na alam. "Anong gagawin ko?" nanginginig ang boses ni Junjun. Hinawakan ni Mang Lino ang balikat niya. "Hindi ka na pwedeng umurong. Pinili ka na ni Tagos. Ang susunod na laban mo, hindi lang laban ng pustahan. Laban ito ng buhay." Kinagabihan, hindi mapakali si Junjun sa kanilang maliit na bahay. Nakatayo siya sa may bintana, nakatanaw sa labas. Tahimik ang baryo, pero ang isip niya puno ng ingay. Sa gilid ng silid, nakahiga si Tagos sa kulungan, pero tila gising ang mga mata. Nagmamasid,
nagbabantay. Dumating si inay, dala ang mainit na tsa. Anak, magpahinga ka na. Huwag mo masyadong isipin ang sabong. Alam ko mabigat pero hindi lahat mabibili ng pera. Napayuko si Junjun. Opo, Nay. Salamat po. Pero ang totoo, hindi na lang pera ang iniisip niya. Pati ang kaligtasan niya at ng pamilya niya. Paano kung may sumugod sa kanila? Paano kung tama ang sinabi ni Mang Lino at may mga nilalang na hindi lang tao ang kalaban niya? Kinabukasan, maaga na namang nagising si Junjun. Lumabas siya ng bahay, dala si Tagos. Pinagmasdan niya ang liwanag ng araw, pero sa pakiramdam niya, may mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga anino. Sa sabungan, mainit ang bulungan. Uy, Junjun, ang galing ng manok mo kahapon ha? Bati ng isang sabungerong tambay. Yung kalaban mo, natalo na raw sa unang pagkakataon. Ngumiti lang si Junjun pero nanatiling tahimik. Napansin niyang nasa gilid ang lalaking nakaitim na salamin. Nakaupo, nakangisi, at nakatingin diretso sa kanya. Lumapit ito. Magaling ka bata, pero tingnan natin kung hanggang saan ka. Bago pa makasagot si Junjun, sumingit si Mang Lino, biglang nagpakita sa likuran. Huwag mong papatulan yan, Junjun, bulong nito. May kasamang madilim na puwersa ang taong yan. Lumamig ang paligid. Parang kahit mainit ang araw, may dumapong takot sa paligid ni Junjun. Huwag kang mag-alala bata, sabi ni Mang Lino. Tutulungan kita, pero kailangan mo ring maniwala. Hindi lang lakas ang laban mo, puso, tapang at pananalig. Sa gabing iyon, nagtipon sina Junjun at Mang Lino. Dinala nila si Tagos sa sapa, malayo sa kabahayan. Sa ilalim ng buwan, nagsindi ng mga kandila si Mang Lino at nagsimulang magdasal sa wikang hindi maintindihan ni Junjun. Ano pong ginagawa niyo? Pinapalakas ko ang koneksyon ninyo ni Tagos, sagot ng matanda. Bata, hindi ka lang basta sabonghero ngayon. Isa kang tagapangalaga ng kapangyarihang hindi dapat mahulog sa masama. Ang laban bukas. Buhay ang kapalit niyan. Tahimik si Junjun. Hinawakan niya si Tagos. Hinaplos ang mga balahibo. Ramdam niya ang init, ang pintig ng buhay, at sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang hindi lang ito isang laro. Lalaban kami, Mang Lino, hindi kami uurong. Madaling araw pa lang, gising na si Junjun. Hindi siya makatulog ng mahimbing bawat saglit, parang may naririnig siyang mga boses, bulong na parang nagmumula sa dilim. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, hawak ang maliit na supot ng anting-anting na ibinigay ni Mang Lino kagabi. Sa tabi niya, tahimik si Tagos pero dilat ang mga mata parang nagbabantay. Tagos, mahina niyang bulong, handa ka ba? Sumagot ang tila malamig na simoy ng hangin, sabay galaw ng mga pakpak ni Tagos. Sa isang iglap, parang may naramdaman si Junjun na kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Sa labas ng bahay, naghihintay si Mang Lino. Suot niya ang lumang sombrero at may bitbit na baston na may ukit ng mga misteryosong simbolo. Bata, bago tayo pumunta sa sabungan, may ipapakita ako sa iyo. Naglakad sila papunta sa isang abandonadong kubo sa gubat, malayo sa kabihasnan. Pagpasok nila, bumungad kay Junjun ang maraming lumang larawan, palatandaan ng mga sinaunang sabungan at mga sulat na may kakaibang sulat kamay. Ano po ito? Tanong ni Junjun, nagtataka. Ito ang lihim na hindi alam ng karamihan. Ang mga sabonghero noon, hindi lang pustahan ng alam. May iba sa kanila, mga tagapagbantay ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Hinawakan ni Mang Lino ang isang lumang litrato. Naroon ang isang sabonggerong hawak ang tila kasing galing ni Tagos. At sa likod nito, anino ng isang nilalang na hindi tao. Ngayon, ang kalaban mo, hindi lang sabonggero. Isa siyang alagad ng mga itim na puwersa. Ang tawag sa kanila ang itim na bilog. Itim na bilog? Oo, sagot ni Mang Lino.
Sila ang mga sabongerong nagbenta ng kaluluwa para yumaman. Kapalit nito, tinuturuan silang gumamit ng mga hayop na may espiritu ng dilim. Pero hindi basta-basta, Junjun. Kaya kitang tinuruan. Dahil ikaw ang magiging susi para tapusin ang pananakot nila. Nanlaki ang mga mata ni Junjun. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw lang ang pinili ni Tagos at ang katapat lang ng hayop na may espiritu ng dilim ay hayop na may pusong malinis. Tumango si Junjun. Hindi na siya magdadalawang isip. Alam niyang dapat siyang lumaban. Sa sabungan, nagtipon ng napakaraming tao. Mainit ang hiyawan. Ang mga pustahan kaliwat kanan. Pero kakaiba ang pakiramdam ni Junjun. Ramdam niyang hindi ito ordinaryong laban. Mula sa kabilang dulo ng arena, pumasok ang lalaking nakaitim na salamin, si Arturo. May kasama siyang malaking manok na kulay itim ang balahibo, mapupula ang mata at tila sumisingasing. Junjun, bulong ni Mang Lino, huwag kang bibitiw. Tandaan mo, ang lakas ng puso hindi lang sa tapang, kundi sa kabutihan. Tumango si Junjun. Bitbit niya si Tagos, ramdam ang kabang bumabalot sa dibdib. Pero sa ilalim ng takot, may apoy ng determinasyon. Nagumpisa ang laban. Sa unang sabak pa lang, mabilis ang itim na manok. Parang kidlat ang galaw at bawat sipa nito parang may kasamang anino na sumusunod. Si Tagos kalmado. Ngunit sa isang saglit, bigla itong kumilos ng parang may sariling isip, umiwas, umatake, tumalon, lahat ng galaw parang hindi si Junjun ang kumokontrol. Huwag kang matakot, bata. Sigaw ni Mang Lino sa gilid. Hayaan mo siyang gumalaw sa sarili niyang paraan. Sa kalagitnaan ng laban, biglang nagdilim ang paligid. Nagpatay sindi ang mga ilaw sa sabungan. May malamig na simoy ng hangin. Ang ibang tao nagsimulang magbulungan. Anong nangyayari? Si Arturo ngumisi. Huli ka na, bata. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang itim na manok, nagmistulang isang halimaw. May mahahabang kuko at pula ang mga mata. Pero si Tagos, nagliwanag ang katawan, unti-unting bumabalot sa kanya ang liwanag na galing sa anting-anting ni Junjun. Lumaban ka, Tagos, sigaw ni Junjun. Kaya natin to. Sa huling salpukan, nagbanggaan ang dalawang manok. Malakas, matindi. Ang tunog ng mga pakpak at kuko, umalingaw-ngaw sa buong sabungan. Sa isang iglap, bumagsak ang itim na manok, duguan at walang buhay. Si Tagos, nakatayo pa rin, humihingal pero buhay. Nagtingina ng lahat, tumahimik ang sabungan. Ang dating yabang sa mukha ni Arturo, naglaho. Nagtakbo siya palabas ng sabungan, iniwan ang lahat. Pagkatapos ng laban, lumapit si Mang Lino kay Junjun. Bata, tapos na ang unang yugto. Pero hindi pa dito nagtatapos. Marami pang darating, kaya maghanda ka. Huminga ng malalim si Junjun. Alam niyang tama si Mang Lino, marami pang laban, marami pang pagsubok, pero ngayon alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hawak niya ang kanyang matalinong manok. Si Tagos hindi lang panabong, kundi kakampi, tagapagbantay at kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, balik muli si Junjun at Tagos sa kanilang maliit na kulungan. Akala nila makakapagpahinga na sila, pero mali. Isang gabi, habang naglilinis si Junjun ng kulungan, biglang may lumitaw na anino sa labas ng bakod. Isang matangkad na lalaki, nakabalot sa itim na damit at may suot na pulang maskara. Ikaw ba si Junjun? Malalim ang boses ng lalaki. Ang binatang sabongerong may manok na may sariling isip? Hindi makapagsalita si Junjun. Parang biglang nanlamig ang paligid. Lumabas si Mang Lino mula sa madilim na kanto. Layuan mo ang batang yan, Dimas. Sigaw niya. Hindi pa siya handa sa mga alok mo.
Alok? Tanong ni Junjun, nagtataka. Lumapit si Mang Lino. Si Dimas ay alagad ng Sinaunang Tipan, isang grupo ng mga sabonghero na gustong makuha ang mga hayop na may kakaibang kapangyarihan. Isa silang sekta ng mga antingero, mangkukulam at manghuhula. Kung papayag ka sa alok nila, oo, yayaman ka pero mawawala ang kaluluwa mo. Bata, wika ni Dimas, huwag kang makinig sa matandang yan. Alam ko ang potensyal mo. Hindi mo kailangan ng gabay. Sumama ka sa amin at maghahari ka sa buong mundo ng sabong. Umiling si Junjun. Hindi ko ipagpapalit ang kaluluwa ko para lang yumaman. Tumawa si Dimas, malalim at nakakakilabot. Pag-iisipan mo rin yan, bata. Babalik ako. Sabay naglaho ang lalaki, parang usok na dinagit ng hangin. Kinabukasan, dinala ni Mang Lino si Junjun sa isang malayong lugar sa gitna ng bundok kung saan naroon ang isang lumang templo na yari sa bato. Sa loob nito, may mga palatandaan, ukit ng mga sinaunang hayop at altar na may lumang aklat. Ano po to? Tanong ni Junjun. Ito ang sinaunang kasaysayan ng mga sabonghero, sagot ni Mang Lino. Dati ang sabong ay hindi lang laro, ito'y ritual, sagradong ugnayan ng tao at hayop. May mga hayop na may kakaibang isipan tulad ni Tagos at ang tungkulin mo, bantayan siya laban sa mga tulad ni Dimas. Habang binubuklat ni Mang Lino ang aklat, may nakita si Junjun na isang pahina na tila kumikislap. Nakasulat dito ang pangalan ng isang lumang alamat, ang Huling Panabong. Ano po yan? Bata, may hula ang mga ninuno. Darating ang panahon na ang huling panabong, isang binata na may pusong busilak at may alaga na may sariling isipan, ang siyang magsasara ng pinto sa pagitan ng dilim at liwanag. Nagulat si Junjun. Ako ba yun, Mang Lino? Huminga ng malalim ang matanda. Hindi ko alam, pero ikaw ang unang nakita kong ganito sa napakahabang panahon. Kaya maghanda ka dahil darating ang panahon na kailangan mong pumili kung anong panig ang papanigan mo. Sa kabilang dako, sa isang lihim na kuta, nagtipon ang mga alagad ng dilim. Naroon si Dimas, kasama ang iba pang kasapi ng Sinaunang Tipan. Malakas ang batang iyon, hindi siya basta-basta mapipitik, sabi ni Dimas. Pero hindi pa siya handa. Huwag tayong magmadali. Anong plano mo? Tanong ng isa. Ngumisi si Dimas. Susubukan natin siyang sirain mula sa loob. Hindi lang siya ang may kahinaan. May pamilya siyang mahal. At tandaan ninyo, sa laro ng sabong, hindi lang hayop ang pinagpupustahan, kundi pati buhay. Samantala, si Junjun, habang natutulog, panay ang panaginip. Nakikita niya ang sarili niya. Nakatayo sa gitna ng sabungan, pero hindi lang tao ang kalaban, mga nilalang, mga halimaw, mga aninong gustong sumakop sa mundo ng tao. At sa kanyang tabi, si Tagos, lumalaki, nagbabago ng anyo, nagiging mas makapangyarihan. Junjun, bulong ng isang tinig sa kanyang panaginip. Maghanda ka. Malapit nang dumating ang totoong laban. Nagising si Junjun, basang-basa ng pawis. Hawak niya ang dibdib, kabadong-kabado. Pero sa ilalim ng kaba, naroon ang isang bagay na mas malakas ang determinasyon. Kinabukasan, maaga pa lang ay pinatawag na agad ni Mang Lino si Junjun. Hindi na ito nag-aaksaya ng panahon, ramdam niyang may paparating na mas malaking panganib. Junjun, handa ka na ba? Tanong ng matanda, habang hawak-hawak ang isang luma at punit-punit na mapa. May pupuntahan tayo. Kailangan natin ng sagradong agimat para maipagtanggol si Tagos at ang sarili mo laban sa mga alagad ng Sinaunang Tipan. Saan po yan? Tanong ni Junjun. Medyo nag-aalangan pero determinado. Sa kuweba ng Kalimot, nasa bundok ng San Bartolome. Delikado ron, bata. Walang makakapunta doon na hindi matapang ang puso.
Ang paglakad sa bundok. Naglakad sina Junjun at Mang Lino paakyat sa bundok, kasama si Tagos na tila may alam ding direksyon. Paakyat pa lang sila kung ano-anong ingay na ang naririnig nila. Mga huni ng ibong parang umiiyak, hangin na parang may ibinubulong, at mga puno na tila gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Mang Lino, parang may sumusunod sa atin, bulong ni Junjun. Wala kang dapat ikatakot, bata. Ang takot ay ginagamit ng dilim para mahina ang loob mo. Lakasan mo lang ang puso mo. Pero habang lumalayo sila, may humarang sa daan. 3 malaking aso na kulay itim, may pulang mata, at naglalaway ng tila apoy. Ang unang laban. Tagos, handa ka na ba? Sabi ni Junjun. Parang umiling ang manok. Pagkatapos biglang bumaba ng kulungan niya, tumalon at humarap sa mga aso. Nagulat si Junjun. Tagos, baka mapahamak ka. Pero hindi nagatubili si Tagos. Tumalon ito sa ere at sa bilis ng galaw niya, parang nagdudulot siya ng hangin na may kasamang liwanag. Biglang bumagsak ang unang asong itim. Ang 2 pang aso umatras, pero biglang lumitaw si Mang Lino. Hawak ang isang baston na may ukit. Lumayas kayo. Hindi kayo ang kalaban namin. Sa isang iglap, nawala ang mga aso na parang usok. Ang kuweba ng kalimot. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang bungad ng kuweba ng kalimot. Malamig ang hangin dito, at pakiramdam ni Junjun ay parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Mang Lino, bakit tinawag na kuweba ng kalimot? Dahil sino mang pumasok dito, nakakalimutan kung sino sila, kung bakit sila nandito. Kaya kapit lang, bata. Huwag mong bibitawan ang pangalan mo. Huwag mong bibitawan ang pangalan ni Tagos, dahil yan lang ang proteksyon mo laban sa dilim. Ang pagsubok ng isip. Pagpasok nila, biglang nag-iba ang paligid. Parang pumasok sila sa ibang mundo. Ang mga dingding ng kuweba ay puno ng salamin, at sa bawat salamin ay makikita ni Junjun ang iba't ibang bersyon ng sarili niya. Junjun na mayaman, nakasuot ng mamahaling damit. Junjun na talunan, umiiyak sa gitna ng sabungan. Junjun na mag-isa, iniwan ng lahat. Ano to? Bulong niya. Narinig niya ang tinig Dimas kahit wala ito roon. Pumili ka, Junjun. Alin ang gusto mong maging? Alin ang katotohanan mo? Hindi! Sigaw ni Junjun. Alam ko kung sino ako. Ako si Junjun, ang sabungerong lumalaban hindi para sa pera, kundi para sa dangal. Sa lakas ng sigaw niya, nagbitak-bitak ang mga salamin at biglang lumiwanag ang daan. Ang sagradong agimat. Sa pinakadulo ng kuweba, may altar. Nakatayo roon ang sagradong agimat, isang maliit na palamuti na hugis tandang, kumikislap ng bughaw na liwanag. Junjun, ikaw na ang kumuha, sabi ni Mang Lino. Ikaw lang ang pwedeng humawak niyan. Lumapit si Junjun, nanginginig ang kamay. Nang hawakan niya ang agimat, biglang nagliwanag ang buong kuweba, at sa isang iglap, naramdaman niya ang kakaibang lakas hindi lang sa katawan niya, kundi pati kay Tagos. Parang nagbigkis ang isip nila, nagkaisa ang damdamin. Tagos, bulong ni Junjun. Naririnig mo ba ako? At sa unang pagkakataon, parang narinig niya ang boses ni Tagos sa isip niya. Oo, Junjun, magkasama tayo hanggang dulo. Ang panibagong misyon. Habang pababa sila ng bundok, ramdam na ni Junjun na hindi na siya katulad ng dati. Mas malakas siya, mas malinaw ang isip niya, at higit sa lahat, mas malalim ang koneksyon niya kay Tagos. Pero hindi pa tapos ang laban. Mang Lino, ano na po ang susunod? Tanong ni Junjun. Huminga ng malalim ang matanda.
Ngayon na hawak mo na ang sagradong agimat, kailangan mo nang harapin si Dimas. Hindi na siya maghihintay. Malapit na ang huling laban. Pagkababa ni na Junjun, Mang Lino at Tagos mula sa bundok, tila may kakaibang kabigatan sa paligid. Ang hangin ay malamig na parang may nagbabantang delubyo. Lahat ng tao sa baryo ay tila kinakabahan. May mga bulong-bulungan. At ang sabungan ng sentro ng buhay nila ay tila pinamumugaran ng dilim. Mang Lino, bakit parang may mali? Tanong ni Junjun habang naglalakad sila pa uwi. Nararamdaman mo na ba, bata? Sagot ng matanda. Si Dimas, hindi na siya tao ngayon. May pinasukan siyang dilim na matagal nang nakatago. Sinasaniban na siya. Ang itim na sabonggero. Kinagabihan, may nagpatawag ng lihim na laban sa sabungan. Doon, ipinakilala ni Dimas ang bago niyang panabong. Isang itim na tandang, kasing laki ng pabo, may pula at dilaw na mga mata at parang may sungay. Ang tawag dito, sumpang manok. Ang mga tao, kahit takot, ay napapahanga sa lakas at bagsik ng hayop. Isang hampas lang ng pakpak nito, lumilipad ang kalaban. Isang pitik ng tuka, patay ang kahit anong manok na itapat. Pero hindi lang basta sabong ang hinahanda ni Dimas, gusto niya ng sukdulang paghihiganti kay Junjun. Ang hamon ni Dimas. Habang nasa gitna ng sabungan si Junjun at Tagos, biglang dumating si Dimas, nakasuot ng itim na jacket. May alagang itim na tandang sa balikat. Lumapit ito kay Junjun, ngumiti ng malamig. Junjun, nagbalik ka. Maganda. Dimas, itigil mo na to. Hindi mo na kailangan pang bumaba sa ganitong antas. Sagot ni Junjun, pilit pinapakalma ang sarili. Masyado kang mabait, bata. Tumawa si Dimas, mababa at parang may kasamang ibang tinig. Gusto mo ng huling laban? Pumusta tayo pero hindi pera ang kapalit. Ano ang gusto mo? Tanong ni Junjun. Kung matalo ka, akin na ang buhay mo at ang kaluluwa ng matalinong manok mo, si Tagos. Nagtinginan sina Junjun at Tagos. Pakiramdam ni Junjun, naririnig niya ang sigaw ni Tagos sa isipan niya. Laban tayo, Junjun. Huwag kang uurong. Paghahanda para sa huling laban. Binigyan sila ng 3 araw para maghanda. Sa 3 araw na iyon, araw-araw na sinanay ni Mang Lino sina Junjun at Tagos. Hindi lang ito simpleng pagsasanay ng katawan nito, ay laban ng isip, puso at kaluluwa. Junjun, tandaan mo, ang tunay na sabonghero ay hindi lang umaasa sa galing ng manok. Umaasa rin siya sa tamang timing, tamang isip at tamang puso. Lumipas ang 3 araw na parang isang iglap. Hindi na makakabalik si Junjun sa dating buhay. Ngayon, nasa kanya ang tadhana hindi lang ng sarili niya, kundi ng buong baryo. Ang huling gabi bago ang laban. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Junjun sa may sabungan, pinagmamasdan niya si Tagos. Alam mo, Tagos, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Simula lang gusto ko lang manalo, gusto ko lang magpakitang gilas. Pero ngayon, parang ang daming nakasalalay. Tumingin si Tagos sa kanya at sa isip niya, narinig niya ang malinaw na sagot. Junjun, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Lumaban tayo para sa tama. Ang simula ng laban. Dumating ang araw ng pinakahihintay na laban. Lahat ng tao sa baryo, kahit natatakot, ay dumalo. Ang mga ilaw sa sabungan ay kumikislap-kislap, parang may mangyayaring hindi pangkaraniwan. Pumasok si Dimas, suot ang itim na damit, may itim na tandang na nag-aapoy ang mga mata. Pumasok si Junjun, may dalang kulungan ni Tagos. Nakatayo si Mang Lino sa gilid, nagdarasal. Handa ka na ba, bata? Tanong ni Mang Lino. Handang-handa, Mang Lino. Tagos, laban tayo. Bulong ni Junjun. At sumagot si Tagos sa isip niya, para sa lahat ng naniwala sa atin. Ang pagpapakilala.
Sa gitna ng sabungan, sumigaw ang announcer. Mga kababayan, ang pinakahihintay na laban ng taon. Sa kaliwa, si Junjun at ang matalinong manok na Tagos. Sa kanan, si Dimas at ang sumpang manok. Tumahimik ang lahat, ramdam ang tensyon. Ang mga taya, hindi pera, kundi kapalaran ng buhay. Tahimik ang buong sabungan. Walang kumikibo, kahit ang mga manonood na dati maiingay at nagbubunyi sa bawat laban. Ngayon, ramdam ng lahat na hindi ito ordinaryong sabong. Si Junjun, mahigpit ang hawak kay Tagos, samantalang si Dimas, tila may kakaibang ngiti sa labi, habang ang itim niyang tandang, ang sumpang manok, ay tila may sariling aura ng kasamaan. Ito na Tagos, bulong ni Junjun sa manok niyang may sariling isip. Ramdam niya sa loob ng isipan niya ang sagot ni Tagos. Handa ako Junjun, hindi lang ito laban ng mga manok, ito ay laban ng kabutihan at kasamaan. Ang unang bugso. Pagbitaw ng announcer, sabay na sumugod ang dalawang panabong. Sa unang salpukan, nagkislapan ang mga balahibo at sa bawat hampas ng pakpak ng itim na tandang, tila may sumasabay na malakas na hangin. Si Tagos, bagamat mas maliit, ay mabilis at tuso. Likas ang talino nito, kaya't sa bawat atake ng kalaban, umiiwas siya sa tamang anggulo. Lumalaban siya hindi lang gamit ang lakas, kundi gamit ang diskarte. Pero si Dimas, tila hindi tao ang naguutos. Ang mga galaw ng sumpang manok ay parang pinapatakbo ng isang nilalang na mas malakas, mas mabilis, mas mabangis. Ang lakas ng kadiliman. Biglang sumigaw si Mang Lino sa gilid. Junjun, tandaan mo ang itinuro ko. Huwag kang bumigay sa takot. Ramdam ni Junjun ang panginginig ng kanyang tuhod. Ang mga mata ng sumpang manok ay naglalabas ng kakaibang liwanag at sa bawat hampas nito kay Tagos, tila lumalakas ito. Sa isip niya, narinig niya si Tagos. Junjun, kaya natin to. Magtiwala ka sa akin. May plano ako. Ang matalinong bitag. Habang tumatagal ang laban, napansin ni Tagos ang kahinaan ng kalaban bawat malakas na hampas. Bahagyang nagbubukas ang ilalim ng pakpak nito. Doon siya nagtuon. Sa isang mabilis na ikot, umilag siya sa tuka ng itim na tandang, saka biglang umatake mula sa gilid. Tumama ang tari ni Tagos sa tadyang ng sumpang manok. Isang malakas na sigaw ang narinig pero hindi galing sa hayop kundi mula kay Dimas mismo. Arga! Napasigaw si Dimas, hawak ang tagiliran. Nagulat si Junjun. Mang Lino, ano yon? Lumapit si Mang Lino, sumisigaw. Ang sumpang manok ay hindi basta manok. Iyan ay kaluluwa ng demonyo na pinasok sa katawan ng tandang. Sa bawat tama, ang may-ari nito ang tinatamaan. Ang pagkawasak ng kadiliman. Sa huling bugso, sabay na sumugod si Tagos at ang sumpang manok. Muli, ginamit ni Tagos ang kanyang bilis at talino. Nagpaikot-ikot, pinaikot ang kalaban hanggang sa mawalan ito ng balanse. Isang malakas na sipa mula kay Tagos ang tumama sa leeg ng sumpang manok at sa isang iglap, nagliyab ang katawan ng hayop. Sumigaw si Dimas, nagtatatalon, habang ang apoy ay tila gumapang din sa kanya. Hindi ito maaari! Huling sigaw ni Dimas bago siya bumagsak, tuluyang nilamon ng apoy ng sariling kasamaan. Ang tagumpay ni Junjun at Tagos. Tumahimik ang sabungan. Lahat ng tao hindi makapaniwala sa nasaksihan. Lumapit si Junjun kay Tagos, yumuko, niyakap ito. Salamat Tagos. Hindi lang tayo basta magkaibigan. Ikaw ang naging gabay ko, ang naging kapatid ko sa laban na ito. Sa isipan niya,
narinig niyang muli ang boses ni Tagos. Hindi lang ikaw ang lumaban, Junjun. Tayong dalawa. At ngayon, tapos na ang dilim. Pagkalipas ng ilang buwan, naging bayani si Junjun sa kanilang baryo. Ang sabungan ay muling nabuhay, pero sa pagkakataong ito, wala ng kasakiman, wala ng kasamaan. Si Junjun at Tagos ay naging alamat, hindi lang sa lugar nila, kundi sa buong probinsya. At sa tuwing maglalakad si Junjun sa ilalim ng araw, kasama si Tagos sa kanyang balikat, alam niyang kahit anong pagsubok pa ang dumating, kakayanin nila dahil ang tunay na panalo ay hindi lang sa sabungan, kundi sa puso at isip na lumalaban para sa tama. Wakas,